tandaan niyo yung sinabi ko na, may good news sa Japan! Wow! Saka ko na po sasabihin sa inyo. So, ito na yung araw para, ito na yung takdang panahon para sabihin ko sa inyo yung, ano ba talaga ito? At gusto kong sabihin sa inyo dahil may kasagutan na. Ay, nako! Brown out na naman! Sus Maria! Sabagay, eksakto. Alabas tayo. Grabe dito sa amin. Walang tigil. Puro baha na nga pag umuulan. Tapos pag rito pa maiinit na panahon, wala pinipiling panahon. Actually, may pakyo, may maliwanag, kalma, etc. Nagba-brown out pa rin. Umulan pa, paalis na. Ayan po, meron silang maliit na tindahan. Bibisitahin ko lang si Ate Malin. Kasi, kaya ko siya bibisitahin, tumama raw siya sa STL isang araw. At alam niyo, tinamaan niya, birthday ko. Visit. Sandali Wala raw si ate. Tara. May isang tumpok ng ano man tawag doon? Rambutan doon. Shut up. Tara. Laging ganito ang panahon, lagi na lang merong kulimlim. Pero ika nga sa bawat kulimlim ay merong silver lining. Merong isang maganda laging bonggang whatever na nasa likod nito. Lagi may pag-asa, lagi may bright day after. So, nakakamiss si Banak. Nakakamiss yung kanyang tawa, yung kanyang kakulitan, yung kanyang mga kasamaan, yung kanyang kabaitan, yung kanyang adobo. Pisit na to si Banak talaga, nakakainis. Ay, nagpaka-alis-alis ng mabilis. Yun. Si Banak po ay OFW din before. Ang alam ko nagpunta siya ng, tawag dito, malapit sa USA. Guam. Oo. Pero, yun na, hindi ko may inuusisan na kung bakit bumalik ka. Bakit ilang taon ko lang, di ba may mga ganon? Yun ang mga hindi, mga tunay na kaibigan. Yung mga mapanghusga, yung mga tipong kumukuha ng juicy news, tapos i-chismis sa iba. May kilala kang ganyan. Si Banak naman chismosa rin, pare-pareho kami. Ako din chismosa. Pero mabait kami. Oo. Naalala ko tuloy yung nag-viral na, sa plata ako, matari ako. Mukha kang mabait. Pero mabait din naman ako. Pwede naman dalawa, di ba? Mabait at saka demonyita. Ay, nako. So, ngayon po ay, meron ako pagtatapat sa inyo. Ito yung sinasabi ko na hanggat wala pang linaw, ayoko mo nang magdadaldal. Hanggat wala pang kasagutan, ayoko mo nang ipamalita or I don't want to talk about it yet. Pag may mga gano'n na pwede namang sarilinin muna. Ayokong mapahiya o ayokong masabihan ng ayang. Kasi sa iyo, yabang na yabang. Ayoko na mga gano'n. That's why, hindi talaga ako yung nagmamayabang hanggat wala pa. Nagbibilang na agad ng sisiw hanggat hindi pa naman natuto ka at nabibiyak yung itlog. So, hindi ako ganun. Ngayon may sagot na. Tandaan niyo yung
Sinabi ko na, may good news sa Japan! Wow! Saka ko na po sasabihin sa inyo. So, ito na yung araw para, ito na yung takdang panahon para sabihin ko sa inyo yung, ano ba talaga ito? At gusto kong sabihin sa inyo dahil may kasagutan na. Maganda ba yung sagot? O pangit yung sagot? Is it a good news talaga? Or bad pala? Or it turned out to be bad? Or hindi naman super bad, kundi hold lang. Malalaman nyo yan pagkatapos ng commercial na to. Let's go! Ganito yan. Bago ka magpunta rito sa Pilipinas, may isa kong pinupuntahan doon na tumutulong talaga yun sa mga Pinoys para maging guro sa Japan. And marami siyang business para mga visa, ang tawag ito? Yung from, for example, naayos na yung from trainee visa na pwede nilang gawing working visa, depende. May mga ganun. And then, nagdadala rin sila ng teachers from Philippines to Japan. Nagbibigay din sila ng mga student visa. Yung sa teachers, ay, ang alam ko maraming dadaan ng proseso. Pero tatanong ko muna sa kanya kung okay lang na i-vlog ko, o ibalita ko sa inyo, kasi hindi ko alam yung status ngayon. Basta alam ko tuloy-tuloy yung kanilang student visa. Pero sa pagkuha ng teachers ng direct from the Philippines, hindi ko lang yung mga pagdadaanan. That's why, and siguro ay hindi talaga ganong kadali. That's why, hindi ako nag-a-apply. Kasi kung kaibigan ko siya, bakit hindi ako nag-a-apply? Bakit nga ba? So, ang alam ko ay parang may mga fees yun, and then may mga kinakailangang daanan, parang may mga N1, N2 level ng Japanese, parang mga gano'n, kailangan mo ng training or something. Pero, papalik ako pag-uusapan mo din namin yan. Pero, it can never be denied na tumutulong siya, hanggat maaari ko siya uling matulungan makabalik sa Japan. And, kinuha niya yung passport ko and everything, and then, 2 months ago, nag-message, hindi kasi ako yung taong, kulit ako ng kulit na, ano balita na po, madam, kinuha niyo yung passport ko, ganyan. O sabi niyo, baka may makukuha ang trabaho. Ano, kumusta na po? Yung tipong kada 2 weeks, hindi ako ganun. So, nung umuwi ako ng November, hanggang June, gano'ng katagal yun, na hindi ako humingi ng update sa kanya. Siya yung nag-message, so sabi niya, pwede nga kausapin dati kong company, then pwede siya makipag-usap ng ganoon. Pwede sila mag-handle, mag-process in case. So, parang ang sabi ko sa kanya ay hindi na okay kasi iba na may-ari, which is true. Iba na may-ari ng school, ng nursery. Although welcome pa rin ako doon dahil yung mga dati kong kasamahang staff doon sa childcare ay nandun pa rin. At yung isa, in fact, ay siyang pinaka-manager ngayon. And she could speak English very well. So, nakakapag-usap kami ng bonggang-bongga. And sabi ko sa kanya, uy, pag may kailangan nyo, don't hesitate to call me, or to message me because alam niya yung email ko. Which is very ironic, kumbaga, dahil isinauli ko ang visa ko, tapos ngayon parang, uy, baka may trabaho dyan gusto ko, di ba parang akong tanga. Pero, ako nga ito yung hindi ako, madali kong i-accept yung katotohanan, madali kong i-accept yung mga pagbabago, madali kong i-accept yung mga pagkakamali, madali kong i-accept yung mga errors, yung mga tama at hindi dapat gawin. That's why madali sa akin. Hindi ako nahihirapan, hindi ako masyadong nasasaktan sa mga changes na nangyayari sa lahat ng bagay tungkol sa aking buhay. So pagdating doon, ay parang hindi mabigat sa akin na isinauli ko na tipong dididibing ko, madidepress ako because mali ako. Hindi ako ganun. Hindi ko alam kung iilan lang ba kaming ganito or ano. Pero, hindi talaga. That's why, minsan, pag sinasabing stress ka, siguro kayo may ganyan ka, stress ka, siguro kayo may ganun. Hindi talaga kasi, hindi ko talaga maramdaman ako nai-stress. Namumroblema ako, nag-iisip ako. Lagi naman, di ba, namumroblema ka financially, namumroblema ka sa ganito. Pero, hindi talaga yung dumidilim yung paligid mo na gusto mo lagi nasa kwarto ka na tumutulo yung luha mo, tapos galit ka na sa mga tao, nagbabato ka ng mga gamit, or madali kang moody ka, madali ka ng mainis, mga ganun. Hindi, sa akin mga madaling mainis moments, syempre bahagin pag minsan, di ba? Depende. Yung aking iyak-iyak, hindi rin dahil doon, biyak ako kalimitan dahil lang sa inay. O dahil sa inay, dapat wala yung lang, dahil sa inay. Yun, yung mga ganun. Nung isang araw nga, aso yung iniyakan ko.
Oo, may napanood ako na parang nagpapaalam doon sa kanyang aso na may sakit na hindi na pwedeng gamutin. So, yun, dyan po siya sa kotse. Umiyak talaga ako. Mababa ang luha ko pagdating sa kanya, sa mga goodbyes, ay nako. So, yun. Eh, nawawala na naman ako kadaldalan. So, okay sa akin yung mga ganun. And then, pero ako, madam, pwede nating tawagan to, siguro. May nakita ko sa isang website ng aming dating opisina. I'm not sure kung yun pa rin yung number. Hindi ko kasi tandahin dati namin number. So, ibinigay ko sa kanya. And then, parang nagkaroon sila ng communication. And then, isang araw, eto na, tumawag yung dati kong kasama. O si Madam Evelyn, mabait siya sa akin. Siya yung pumalit sa akin kasi pauwi na nga ako, so kumuha na ng kapalit. So, siya yung nai-refer, eksaktong Pinoy din. And then, naging ka-vibes ko siya. Lagi kami nag-chat-chat. Mabait talaga sa akin. And then, sabi niya, good news! Ito na nga yung good news. Pinag-uusapan natin. So, magme-message daw si Teacher Nozomi. Kung ako nagkakamali, Teacher Nozomi. And umulan na naman. And sabi ko, sige, ito. Ilang araw ko na tinitin. Wala namang pumapasok bagong message. So, message ko siya na wala pa naman. Tumawag siya. Tapos sabi niya ay, naku, Teacher Robert, kasi may school, may branch na yung ating daycare or child care. And interesado sila na kunin ka. So ngayon, na-confuse ako. Ito ba kako, epekto na? Or bahagi na nung intensyon nung aking kaibigang madam na may-ari ng isang company na nag-aayos sa mga student visa? Ito kaya ay dahil na doon? Or iba. So medyo nagulo ako. Ano kaya ito? Sila mismo yung may gusto o yung dahil dun sa tawag ng So, pero tapat ko sa kaibigan ko na actually meron akong so hindi ko alam ngayon kung ano ba. Ay siya, so yun muna, Teacher Robert. Meron silang bago and then may message ka raw niya. Baka naman nakalimutan lang. May message ka niya kasi parang kailangan niya ron ng ikaw ko to kasi at least kilala na nila. Matagal ka. Diyos ko, 12 years kaya ako sa trabaho namin. Alam ko rin yung kasulok-sulukan at kaloob-looban ng hindi lamang yung nung school, kundi yung mga ganap. Lahat ng activities, lahat ng mga kailangan gawin ng staff, mga ganun. So sabi ko, Diyos ko, sana naman po, Lord, ganyan. Sana matuloy nga or something na sana kayo maging positibo na makabalik ako. Which is, yun nga, pumapasok na sa isip ko na kailangan ko bang matuwa dahil gusto ko na namang makuha yung isang bagay na inaiwan ko before. Pero, palibasa nga ay yung sinabi ko sa inyo, aking personality na lagi na lang mas marami yung sunny. Sunny side. Ay, hindi siya masyado nakakapagpabigat sa akin. Basta lang, take one day at a time. Yan, ganun. Sinabi ko yun sa aking kausap na may-ari ng school. Yung nagbibigay ng student visa. Sabi ko ay, Madam Earls, may update na po pa, ganyan. Ay raw holiday. So, meron na raw silang meeting. Hintayin ko na lang daw. And then, bago ko pa malaman kung ano ba yung update, kasi hindi ako nagpa-follow up, diba? So, relax lang ako. And then, tumawag uli si Miss Evelyn. Mga 3 days ago pa lang. Ang sabi niya ay, iba raw, Teacher Robert. Ang gusto pala nila ay direct na, parang nag-iisip sila, medyo worried sila pag may agency pang papasok or something. So, yun pala yung tingin nila doon na parang agency. Hindi ko naman alam kung pinag-uusapan nila eh. Basta, ang alam ko, gusto akong tulungan ni Madam Earls. And yun nga, sunod ko nalaman na gusto rin pala akong kunin ng school. Pero eto na, doon tayo sa katotohanan. Yan pala, ay hindi pa ngayon. Sobra ako na-excite. Yan pala ay meron palang silang i-establish na branch sa isang lugar doon. Alam ko rin yung Chodido. Malimit kong puntahan yun. Siyempre pag-alis natin sa soon, ay isasama ko rin kayo doon sa Chodido. Lagi kong pinupuntahan yun. And plan pa lang nila na kunin ako kapag okay na yung school. So, ano pa lang, hindi pa konkreto. Whatever. Ay, alam mo yun, nagbibigay pa rin sa'yo ng isang pasilip o isang liwanag na
Or maybe one of these days balik ako doon and then trabaho ulit. Diba? Hindi naman ako yung tipong nagmamadali because ayos naman ako dito. Marami nagsasabi na bakit di mo samantalin ng ganito? Bakit umuwi ka pa or something? Muli kong uuriratin ito. Hindi naman po tayo. Siguro tingin nyo sa akin mga 25 or something. Pero tayo po ay Diyos ko. Senior high. Eh kung tayo ba'y 30 years old or 25 or 40, eh di iba yung ating mga keme. So kung sa tingin ninyo ay oo nga pala. Ito nga pala ay lola na or something. Hindi na pala to tiya. At least mag-iiba-iba yung tingin nyo sa aking desisyon. Na ang sabi ko nga, yung desisyon ko ay tama. Ako yung mali. May mga ginawa akong mali. Bukod dun sa mga biglang likuhan na tayo nagkasakit, and then mga ganun-ganun na, ang laki nang nawalan, hindi natin pinaghandaan, o nga pala, pwede nga palang may biglang liko or something, is, marami pa rin ako mga maling desisyon na dapat hindi ko ginawa. Sana okay na okay. Pero yung sasabihin, hindi ka muna nag-ipon. Hindi ka muna nag-ganito, nag-ganon. Hindi ka muna nag-ganaro. Kaya nga lang, meron tayo mga bagay na hindi natin napaghandaan dahil akala natin yung dadaanan natin konting ganito lang, hindi natin isip na biglang iba agad. Kaya sa akin, tuloy lang buhay dahil yung personality ko ay laging may sun sa bawat lagi merong silver lining or something. That's why, okay lang sa atin na may mga problema, meron akong mga bagay hindi ko nagawa na pinanghihinayangan or sabihin natin na medyo pinagsisisihan, hindi natin na-accomplish, is hanggat buhay. Hanggat buhay may pag-asa kung talagang para sa'yo at right timing and then with pukpok and your talent and then sipag, makukuha pa rin. Doon ako naniniwala sa hanggat buhay may pag-asa, hanggat malakas at kaya pa magtrabaho, ay marami pang pwedeng gawin. At may mga bagay na nangyayari. I mean, I'm vlogger po tayo. Nag-expect ng iba na 100% ang nakikita nila, 100% ng buhay ko dapat makita nila, or 100% ng buhay ko, naibigay ko na, napakita ko na. Hindi po. Sa bagamat tayo lifestyle, tayo reality, yung 100% ko ay hindi ko pwedeng ibigay sa inyong lahat. Ganun dapat. At kahit ikaw, kahit sa pag-ibig, pakikipagkaibigan o pamilya, magtira ka kahit 10% or something. Nyatang something yan. Okay, kasi pag iniwan ka nila, lalo na ng isang minamahal, pag ibinigay mo yung 100% mo, dala-dala nila ang buong mundo mo. Papayag ka ba? Siyempre hindi. Oo. Yun nakabukaka ka naman. Dala pa yung bulsa mo at mga gamit mo. At yung masakit yun sa loob mo, diba? Dala-dala niya lahat. Yun, naibahagi ko na sa inyo ang kwentong yun ng good news. So, ito ba ay good news or bad news? Sa akin ay slight lang yung bad. Good news pa rin to. Dahil ibig sabihin, nagtitiwala pa rin sila sa akin. Hindi pa nga lang tama yung timing. Diba? And feel ko ay kaya ko pa. Okay, kung nakaka-TikTok nga tayo, nakaka-exercise ng, diba, patambling, yung pabaga na namang dati nating trabaho, kayang-kaya natin. Okay, so yun. Maraming salamat yung walang sawang pagsama. Baka umulan na naman, kami ikekembot at uuwi na. At sa isang araw, or bukas pala, mamiesta tayo, kasama natin si Joseph. Okay, sa this Chef Andrew Bato, sa good ko sa imas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world, Rheumatology pa more, and more. Natumba si Cesar. Rheumatology pa more, and more, and more. Thank you.